tips sa battery para maiwasan ang pagkasira nito. Good day, Kamaster! Welcome back to our BMI Motorite YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay naman ako ng tips patungkol dito sa motorcycle battery para maiwasan natin ang pagkasira. So meron po tayong battery dito na YB5LB Goyo. Ayan po ang brand niya. Ang size ay YB5LB 5Ah or ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, water based or ditubig kung tawagin. Ito yung mga battery na binabantuan or dinadagdaga dahil ang kategory sa battery na ito ay low maintenance, ditubig kung tawagin. Yun po talaga ang papel niya na dinadagdagan talaga siya na distilled water kapag once na wala na sa tamang level ang sukat ng kanyang tubig, nandito na sa baba sa lower level na. Huwag nyo hintayin na maubusan ng tubig at matutuyuan ito kasi masisira na po ang plates nito. Yun na mag-umpisa na di na magtatagal sa ating baterya, masisira na nga. So ayan na itsura niya, medyo payat na matangkad. Ang battery na ito ay ipapacharge naman sa atin ng may-ari. Ipapakita ko lang sa inyo kung ilan ang voltahe na lang sa battery na ito. Kasi hindi po dapat ganito ang tamang paggamit ng battery kung gusto natin na tumagal sa atin ang ating battery. Dapat 10 volts or 11.7 volts or 12 volts. Pwede na po natin i-charge. Kasi kapag ka nasa 12 volts na ang baterya, kulang na po yun ng karga. Huwag po natin sabihin na, ay, may karga pa pala yan eh. Malakas pa kasi 12 volts pa. No, dyan po kayo nagkakamali. Hindi po yung tama. Kulang po yun ng karga, hindi po yun full charge. Kasi ang full charge sa isang baterya ay 12.6 to 12.8 volts. Yun po ang full charge. Masabi natin full charge ang isang battery. Pero kung 12 volts na lang, hindi po yan full charge. Kulang po sa karga yan. Lalo pag 11.7 volt na lang, 11 volts, 10 volts, mga ganon. Lobat na po yun. Pasira na ang battery noon kapag ka 10 volts na. 11.7 pwede pa po. Pinaka mataas na yon na dapat i-charge nyo na. I-charge nyo na. 11.7 to 12 volts. Yun po, hindi po katulad nito. So, i-tester natin gamit itong ating battery tester ito, para makita nyo sa actual, positive at sa negative. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 3.21 ang reading sa voltahe ng battery na ito. Ayan, paiba-iba siya, oh. Ayan, oh, sobrang baba na ito. Pagka ganito ang lagi nyong style sa paggamit ng baterya, ang habit nyo, naku, hindi magtatagal sa atin ang baterya, masisira po ito. Wala pang isang taon, sira na. Kaka-6 na buwan lang gamit natin kapag ganito palagi. Sira na agad to. Ayan, oh, wala na size, oh. 2.94 volts na lang. Wow, napakababa niyan. Pasira na yan kapag ganyan. Dapat hindi po ganito pag gagamit tayo ng battery. Kaya dapat may suggest ko sa inyo, sinabi ko naman sa aking mga previous video, may ganito dapat kayo, battery tester. 200 lang mahigit ito sa Shopee, sa TikTok. Bibili kayo ng ganito para ma-check nyo lagi yung baterya nyo, kung ilan na ang voltahe, ma-monitor nyo. So yun po, kita nyo naman, 2 volts na lang or 3 volts. Napakababa, pasira na po kapag ganito ang baterya. Pero ganun pa man, pwede rin naman natin susubukan pa rin i-charge ito. Kasi ipapacharge nga ito ng may-ari. So ngayon, i-charge natin. Kakabit natin dito sa positive. Ayan. At din dito sa negative, yung kulay itim. Ayan. Ground yan, ground. Negative. Ayan. Ayan, oh. Kita nyo naman yan, oh. Pag minus sign sa isang baterya, yung alligator clip ng battery charger na kulay itim, dyan yung kakabit. Kapag dito sa kabila, plus sign, ibig sabihin itong polarity na isang baterya, ito ang plus sign ha. Itong alligator clip naman ng battery charger na kulay pula, dyan nyo po siya kakabit. So ayan, then sasaksak na natin din eh. Oh, then titigan nyo ng mabuti ha. Pero tika lang, paliwanag ko muna. Itong ammeter gauge ng battery charger, kapag tumataas yan ng dahan-dahan, marahan, ibig sabihin tumatanggap pa ng charge or karga itong battery na ating sina-charge ngayon. Pero may pero ha, may pero. Kapag itong araw ay hindi yan tumataas, mananatili pa rin siya dito sa 0, magdadrop pa rin sa 0, hindi man lang gagalaw yan. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin,
sira na po itong battery na ito, hindi na tumatanggap ng charge or karga. So sana maliwanag po sa ating lahat yun ha. So yun, titigan nyo ng mabuti. I-open ko na itong switch on off ng ating battery charger. Ito na, 1, 2, ready, get set, go! So ayan, titigan nyo ng mabuti. Tumataas naman siya, dahan-dahan siyang tumataas, oh. So ayan, tuluyan na pong tumaas yan. Ayan. So ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge or karga itong battery na sina-charge natin. So maliwanag po yun ha. Ayan. So nagcha-charge siya. Oh, di ba? So ngayon ang ating oras ay 1:14 na ng hapon. Ayan po, 1:14 ng hapon. So standby lang muna kayo at i-update ko kayo mamaya kung anong oras ito mapu-full charge. Nasa hapon na ito, mga 5, mga ganon. I-monitor natin kung ilang oras mapu-full charge at saka sisilipin na natin yung kanyang CCA kung kaya pa ba mapa-start ang battery na to sa starting purposes pag gamitin nyo sa motor. So sana makarecover. So standby lang muna kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos, may karugtong pa ito. 4 hours later, ito na mga kamasder ang update sa battery natin sina-charge kaninang 1:00 ng hapon. So ang ating oras ngayon ay 5:00 na. Ayan ang oras, 5:21 na ng hapon. So narito pa rin ang ating battery na sina-charge. So ngayon, ang unang-unang naggagawin natin ay basically i-off natin dito sa kanyang switch on off. Diyan. Yan. Then naman. Then tanggalin natin dito. Yan. Nga pala mga kamaster, sakto nag-burn out ngayon lang. Pinatay ko lang kahit burn out. Then negative at positive. So as you can see kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.64 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So full charge nga siya. So ngayon sisilip natin yung kanyang CCA. Battery test, regular valid. No connection. Ulitin natin. Battery test, regular valid, CCA. Tambaan natin 40. Natin testing. So as you can see kamaster, kung makikita ninyo, replace po ang nakalagay dito. Ang kanyang CCA ay 30 CCA na lamang. Ang healthy ay 56%, ang charge ay 98%. Internal resistance 95.69, so napakataas ng internal resistance. So replace na po, wala nang pag-asa ang battery nito, sira na talaga. Kung gagamitin nyo sa pang starting purposes sa motor, hindi na to kaya mapa-start. Pero pang ilaw-ilaw pwede pa, kaso nga lang malabo na ang ilaw, mahina na rin ang ilaw. So sira na talaga tong battery na ito. Kahit tataas pa yung kanyang voltahe, so hanggang dyan lang yan siya, voltahe lang tumataas, pero yung kanyang charge mapupunta na lang dun sa tubig ng battery. Yan talaga siya goods bad battery na ito. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, PMI Motolite. Bye!